Subukan niyang pigilan ni Lynette ito ngang si Trixie sa mga pinagagawa niya, lalo nang makita niya nga ito na nakasakay na nga sa kotse at parehas na nga silang mga lasing. Sa sobrang pagka-agresibo ng kanyang mga kasamahan ay nakalimutan nila na kapahamakan ang naghihintay sa kanila at hindi nga siya nagkamali dahil ang sinakyan nilang kotse ay nabanggan na. At nagulat na nga lang itong si Lynette nang dumating na nga siya sa bahay at wala pa rin itong si Trixie hanggang tumawag nga ang taga-hospital upang ipaalam na si Trixie ay nasa hospital at nasa malubhang kalagayan. Galit na galit si Patricia. Lalo siyang nainis dito nga kay Lynette kung bakit hinayaan. Alam naman niya kung gaano katigas ng ulo ng kanyang anak. Hindi niya ito masisisi dahil nawa ni Lynette ang abot ng kanyang makakaya. Andun na ngang sa kapipigil niya ay ginawa siyang katawa-tawa sa harapan ng mga kaibigan nitong si Tricia. Binuhusan pa siya ng alak. Walang modo ang kanyang anak na si Trixie na hindi na maintindihan kung bakit ito nagkakaganon. Siguro nga ay punong-puno siya ng insecurity kung kaya't ganun-ganun na lang ang galit niya dito kay Lynette. Si Patricia, imbis na makinig dito kay Lynette, ay lalo pang nainis. Ano daw ang kanyang karapatan upang magsalita ng ganun sa kanya? Ay isa lang siyang katulong, kaya naman tungkulin niya na bantayan ang kanyang anak. Ano man ang mangyari, dapat ang kanyang buhay ay dapat niyang isugal. Nasaktan si Romar sa mga pinagagawa ng kanyang asawang si Patricia, lalo't alam niya ang katotohanan na anak niya itong si Lynette. At gusto niyang tuldukan na ang mga paghihirap ni Lynette, kaya naman wala na siyang option kundi sabihin kay Patricia ang katotohanan na hindi niya pwedeng basta saktan na lang itong si Lynette at api-apihin na lang dahil may karapatan din si Lynette dahil siya ay isang anak. Nagulat si Patricia sa kanyang mga narinig. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nagdagdagan ang galit niya kay Lynette. Kaya naman hindi siya nakapagtimpi at pinalayas nga niya ito. Kawawang Lynette, wala siyang opsyon kundi lumisan na nga sa bahay na iyon. Naglalakad siya sa isang daan at hindi niya alam kung saan siya patungo. Walang nakakakilala sa kanya. Paano na ngayon ang kanyang buhay? Paano niya matutupad ang kanyang mga pangarap na maging isang ganap na abogado? Samantala, sa may tulay na nga siya at umiiyak na nga dahil sa sobrang lungkot na nangyari sa kanyang buhay, ay isang kotse ang biglang hihinto at ito nga ay si Ka Lorena, ang tunay niyang ina.